June 8, 2026, makikita sa drone footage ang pag-ahon sa katawan ng basketball player na si Rene Clert Baterbonia. Kapansin-pansing wala ng malay ang binata habang tulong-tulong na binubuhat ng kanyang mga teammate papalapit sa pangpang ng dagat. Makalipas ang 10 minuto, sumunod namang inihahon ang katawan ng isa pang player at Nigerian national na si Divine Adili. Nang makarating sa pangpang, agad na isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR sa mga biktima. Pero ayon sa salaysay ng mga kagrupo ng dalawang manlalaro, pinahinto ang CPR para isugod sila sa ospital. Yung kay Rene po, si Sir Jeric, Tapos pinastop po yata pinastop po ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance. Nang makarating na sa pagamutan, idineklara silang dead on arrival. Ang mga biktima, parehong miyembro ng Blue Eagles men's basketball team ng Ateneo de Manila University. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nalunod ang mga biktima habang nasa team building ng kanilang basketball team sa Dipakulaw, Aurora. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Mabay na. Magtanong. Si Rene Clert is isang batang nangangarap na matupad ang at makapaglaro sa mga lalaking liga. Oh, the tip-in is good from Rene Baterbonia. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Kalaunan, ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, hindi ba ituturing na aksidente ang pagkamatay ng mga biktima? Ano ang totoong sinapit ng dalawang basketballista? At meron nga bang dapat managot? Just a kid with a big dream. Kuha ang video na ito habang nag-iimpake si Rene Bobet Baterbonia para sa kanyang nalalapit na biyahe papuntang Maynila. Dahil sa kanyang talento sa basketball, nakatanggap si Rene ng athletic scholarship mula sa Ateneo de Manila University. Matagal na raw kasing pangarap ng binata na makarating ng Maynila para magkolehiyo at maging isang professional basketball player. At nito lang June 4, dumating na ang araw na pinakihihintay ni Bobet. Mabay na. Bago umalis, mahigpit na yakap ang ipinabaon ng kanyang ina na si Rovelyn. Payo ka mo, pero para ganiyo. Bet. Yeah. Kita ta. Ping. Bye bye. Bye. Kasabay ni Rene lumipad pa Maynila ang kanyang high school basketball coach na si Jess Evangelio. Nakapanayam ng reporter's notebook si Coach Jess. Kwento niya, inihatid pa niya si Rene sa Ateneo de Manila University. Ang pinaka hindi ko makalimutan yung araw na yun is paghiwalay namin, sinabihan niya ako na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao for 5 years until yayaman ako para maahon ko yung family ko sa kahirapan. Isa rin ang Nigerian national na si Divine Adili sa mga basketball player ng Ateneo. Mula Nigeria, pumunta siya ng Pilipinas para maging student athlete scholar. Ito rin ang nakitang paraan ni Divine para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At nito lang June 8, magkasama si Rene, Divine at iba pang miyembro
ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team para sa isa raw team building activity at training sa Dipakulaw, Aurora. Pero ang dapat sanang training, nauwi sa trahedya. Ano nga ba ang nangyari bago ang pagkamatay na Rene at Divine? Sa isang town hall event noong June 16 sa Ateneo de Manila University, ikinuwento ng ilang teammate ni na Rene at Divine ang mga pangyayari bago ang pagkalunod ng kanilang mga kasamahan. 4:50 na madaling araw, nagsimula raw mag-workout ang kanilang grupo sa tabing dagat. We finished super early and then we had breakfast after that. Matapos ang agahan, sumunod namang naglaro ng dodgeball ang grupo para magpalipas ng oras. Everybody's having fun, but like, you know, we're working hard, you know, it's hot, but you know, we're having fun. Pasado 2:00 ng hapon, dito na raw nagtanong ang kanilang head coach na si Tab Baldwin kung sino-sino ang hindi marunong lumangoy sa kanilang grupo. Sila rin marunong lumangoy, sinabi. Tapos sabi niya, si Divine hindi marunong lumangoy. So mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa Balakid. Baga. To explain properly, so if this is the sea, this is the shore, Coach T is there, and the players are here. Dapat your requirement, the water should be knee to waist. Hindi abot dito kasi di naman kami swimming team na lala mo yung training, di ba? Pero makalipas lang daw ang 5 minuto, dito na raw nagsimula ang malalakas na hampas ng alon. We were trying to swim and like a lot of waves followed. But then when we were swimming back to the shallow part, we noticed that we're kind of not moving anymore. Dito na rin nagsimulang magpanik ang grupo. That's when like I realized, like, you know, like this is bad. Like, I'll say you really need help, and that's why I seen like everybody else, like the panic is really setting in. Nung mga oras na yon, pilit daw inililigtas ng ibang player ang iba pa nilang kasamahan. Kabilang na si Divine na hindi marunong lumangoy. Divine was already like unconscious, and he was like too heavy, and so like they're scrambling to try and find like things to help him with. Ayon naman kay Ian Espinosa, narinig pa raw niyang sumisigaw at humihingi ng tulong si Rene habang nalulunod. Tapos nung kumuulit ako ng buwelo, pagkangat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod. Pero dahil mas lumakas pa ang alon, hindi na raw nila nakita si Rene at Divine. Dito na humingi ng tulong ang grupo sa lifeguard ng beach resort at agad na tumulong sa paghahanap sa mga biktima. Pasado 3:00 ng hapon, dumating ang mga opisyal ng Dipakulaw Police Station kasama ang mga rescuer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Dipakulaw at agad daw nilang sinimulan ang search and rescue operations. Makalipas ang 10 minutong paghahanap sa dagat, unang natagpuan ang katawan ni Rene at pinagtulungang buhati ng 2 lalaki. Sa video, mapapansing wala ng malay at hindi na gumagalaw si Rene. Nang makarating sa mas mababaw na parte ng dagat, isa-isa nang lumapit ang iba pang mga lalaki para buhatin si Rene hanggang makarating sa pangpang at agad na binigyan ng CPR. Sampung minuto matapos maiyahon si Rene, sumunod namang nakuha ang katawan ni Divine. Gamit ang isang rescue board, dito isinakay si Divine hanggang sa makarating sa pangpang. Sa video, mapapansing sinusubukan pang i-CPR si Divine. Pero agad ding itinigil, saka siya binuhat palayo sa dagat. Ang nangyaring insidente, mas naging malinaw matapos ikwento ng 2 pang basketball player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas ang nangyari sa isang podcast. Ayon sa kanila, bago magsimula ang training,
Binalaan pa raw sila ng kanilang head coach na si Tab Baldwin sa rip current na maaari nilang maranasan habang nasa dagat. We had meetings before training that Coach Tab explained about the rip currents and how to get out of rip. Ang rip current ay isang malakas na agos ng tubig na nabubuo kapag ang alon ay naiipon sa pangpang at mabilis na bumabalik sa dagat. Dahil dito, nagkakaroon ng parang ilog sa gitna ng karagatan na kayang tumangay ng tao. Ang tanong ng ilan, bakit itinuloy pa rin ang team building sa gitna ng nakaambang panganib? Pagsisiwalat pa ng ibang player, may pulso pa si Divine nang maiahon siya sa dagat. The only one I heard that had pulse po was Divine po. He had a pulse? Divine, yes po. They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay no? Rene po, si Sir Jeric. Yeah, RP. And then, Tapos pinastop po yata pinastop po ng nung medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Yes po, pero I'm not sure if that's the proper... Yeah. Sa larawan namang ito, makikitang nasa loob ng ambulansya si Rene. Pero kalaunan, police mobile raw ang nagdala sa mga biktima sa ospital. It wasn't an ambulance. Divine it po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah po. po. I The think- one that went with Rene po was our ball boy po, Kuya Boy. Coach Tab and Coach Dean, they drove like behind the police yata. Kinabukasan, dumating sa Maynila ang pamilya ni Rene mula Agusan del Sur. Nakapanayam ng GMA News ang ina ni Rene na si Rovelyn. May nag-message sa akin, sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Hindi raw lubos na maisip ni Rovelyn na ang pangarap ng kanyang anak ang magiging dahilan din ng kanyang pagkawala. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Ang embahada naman ng Nigeria dito sa Pilipinas, nakipag-ugnayan na rin sa pamilya ni Divine sa Nigeria, Ateneo de Manila University at sa mga otoridad sa pagkamatay ni Divine Adili. Hiniling din ng pamilya ni Divine na ma-autopsy ang kanyang mga labi. Nitong Lunes, inihatid na ang mga labi ni Rene pauwi sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa kalsada pa lang, marami na ang nag-abang. Masilayan lang ang kanilang idolo kahit sa huling sandali. Sa lugar na ito, lumaki si Rene. Dito rin nabuo ang pangarap ng binata na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Anong height mo, Butterbonia? 6'3". Ikaw? 6'4". So, yun, ready na ba kayo para sa game bukas? Ready na. Ready na. So, ikaw, Butterbonia, gano'ng kasarap maglaro para sa Pilipinas? Sobrang saya dahil grabe yung support ng mga Pilipino. Ang basketball court na ito sa kanilang lugar, saksi kung paano binuo ni Rene ang kanyang pangarap na maging isang professional basketball player balang araw. Dito po kami nung una naglalaro ng basketball, nakapaalang. Saka dito rin sa Ibubit na Hasa pag shooting. Pangalawa sa 7 magkakapatid si Rene. Tricycle driver ang kanyang tatay at tindera naman ng isda ang kanyang nanay. Dahil sa kahirapan, ginamit ni Rene ang talento sa basketball para makatulong sa pamilya. Anong mga goals mo sa basketball? Siyempre, i-improve yung mga weakness ko. Siyempre, magbalanse ng pag-aaral ko din. Tapos, disiplina sa sarili. Yung naglaro siya sa MBTC. Ang lolo't lola ni Rene, hirap tanggapin ang biglang pagkawala ng kanilang apo. Lalo pat, marami raw pangarap si Rene para sa kanyang pamilya. Ang damit ko nung isang gabi at sa gabi, talagang basang-basa dahil sa luha na napapaiyak sa kanya dahil nasasayangan talaga ako.
Bobit, bakit mo kami iniwan, Bit? Love ikaw ni Ma'am. Love ikaw na mo, Bit. Dahil sa sinapit ni na Rene at Divine, nananawagan ng hustisya ang kanilang pamilya. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Bakit gano'n ang nangyari sa anak ko? Masakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportahan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aaral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Honestly, I don't even believe that I will survive that particular point. It's as if the world have shattered. There is nothing left for me again. Sa naunang pahayag at inisyal na investigasyon ng PNP Region 3 noong June 11, 2026, wala raw silang nakikitang foul play at aksidente ang nangyaring pagkamatay ni na Rene at Divine. Sa ngayon po, nakikita po natin na sa insidenteng nangyari ay aksidente pa lang po. Pero still, ongoing pa rin po yung ating investigation. Sumunod namang bumuo ang National Bureau of Investigation o NBI ng isang task force para masusing imbestigahan ang insidente. Investigation will lead to somebody being responsible, doon natin dadalhin. We are also coordinating with other government agency na kung ano yung dapat na sanction dito. Also, we'll coordinate with UAAP. So sabi ko nga lahat titingnan namin. Even CHED, we're talking to CHED kung ano talaga yung direction. Sa postmortem examination na isinagawa ng NBI, lumabas na asphyxia by drowning o kinapos ng hininga dahil sa pagkalunod ang ikinamatay ng 2 manlalaro. Humarap din sa NBI ang mga players na kasama sa Aurora. We have to realize also, these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. Pinaliwanag ko naman sa kanila, we are here to seek the truth. I assure them that it will be handled fairly and professionally. No? Ipinatawag din ng legal counsel ng resort para magbigay ng kanilang salaysay. Samantala, nito lang Miyerkules, inanunsyo ng PNP CIDG na hindi maituturing na aksidente ang pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Baterbonia at Adili. The condition of the sea during the time, you won't send somebody doon on that condition. We wouldn't dare to go there. Tinitignan din ng PNP CIDG ang iba pang posibleng anggulo, kabilang na ang kasong homicide through reckless imprudence. Sa ngayon, 48 na ang ipinasabina ng CIDG, kabilang ang head coach na si Tab Baldwin, habang patuloy na iniimbestigahan ng kaso. Nagkaroon na rin ng hiwalay na investigasyon ang Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines o UAAP, National Youth Commission, Department of Justice o DOJ, at maging ang Ateneo de Manila University. For full clarity, transparency, and justice, our Board of Trustees formed an independent, fact-finding body composed of external, highly competent legal and technical experts who will operate entirely outside Ateneo's administrative structure. We also recognize our duty to care for the grieving families of Rene and Divine. While no amount of material support can ever compensate for the loss of a son, Ateneo has offered full assistance and support to the Adili and Baterbonia families to cover all financial, emotional, and long-term burdens arising from this tragedy. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. So deeply sorry. Nag-resign na rin si Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Pero hindi ito tinanggap ng pamilya ni na Rene at Divine. Sa isang Facebook post ng nanay ni Rene, sinabi niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad ni Baldwin para sa kamatayan ng kanyang anak. Humihingi rin siya ng malinaw na sagot kung ano ang totoong nangyari sa insidente. Ang nanay naman ni Divine na si Ifioma, sinabing hindi sapat ang sorry para maibalik ang buhay ng kanyang anak. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back with life.
to this world again. Para sa isang eksperto, it is the responsibility of the coach, the personnel, and at the same time the university. In fact, for toward incidents like this, according to the civil code, meron silang solidarity liability. Pareho na may pananagutan ang universidad at saka yung coach dahil nga dun sa casualty. Yung sa criminal act, of course, it's just going to be the individual who is negligent. No? Pero pagdating dun sa civil liability, it is also the university kasi may responsibilidad yung university to exercise diligence in the selection of the coach. Para sa anumang training sa tubig, lalo na sa open sea. So importante po talagang malaman, planning in advance, yung mga safety procedures po or mga safety protocols po na sa igagawa nilang mga activities po. Check na rin po natin siguro ma'am yung mga lifeguard natin if they have the equipment, no? Yung mga emergency equipment na dala-dala nila kasi hindi natin alam kung kailan nila magagamit to. Mahalaga rin daw na ma-review ang emergency preparedness at safety protocol ng mga paaralan para sa mga out-of-school activity para matiyak na ligtas ang sinumang kasama rito. Maiwasan po ang mga aksidenteng katulad po ng mga nangyari if nafa-follow po natin yung mga safety procedures. Nakapanghihinayang na sa isang iglap. Nagwakas ang mga pangarap at dapat sana'y bagad ng bukas ng dalawang basketballista. Babay na. Nagluluksa hindi lang ang kanilang pamilya, kundi ang mga kababayan nilang humahanga sa kanila. Umaasa ang mga naiwan na lalabas ang katotohanan at makakamit ang hustisyang hinihingi nila. Ako si June Veneracion at ito ang Reporters Notebook.